Itong si Representative Tiangco aba hindi umano pabor na mag-leave of absence itong si House Speaker Martin Romualdez. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Maugong ang ulat na nakatakdang magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara. Maugong din ang pangalan ni Representative Faustino Boji D. ng Isabela na papalit sa pwesto ni Speaker Romualdez. Pero sa ulat na nakuha ng Bombo Radio Philippines, nakatakdang mag-leave of absence si Speaker Romualdez, subalit wala din namang nagkukumpirma dito sa mga House leaders. Pero ayon pa sa source, pinag-aaralan na rin ni Speaker na magbitiw sa pwesto. Batay sa mga impormasyon na nakuha ng Bombo Radio, hindi man natuloy ngayong araw ang anunsyo, posible bukas sa regular session. Maaga natapos ang sesyon sa plenaryo kanina. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang nagmosyon na suspindihin ang hanggang bukas ang sesyon. Batay sa ulat ni House Deputy Speaker si House Deputy Speaker Boji D ang itatalagang officer in charge habang nakalib si Speaker Romualdez. Pero batay sa ulat, nagtungo ngayon sa palasyo ng Malacanang si Speaker Romualdez para makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sumunod din sa Malacanang si House Majority Leader Sandro Marcos. Pakinggan natin si House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong sa kanyang motion na suspendihin ang regular session ng Kamara kanina. To the archives. Majority Leader. Madam Speaker, I move that to suspend session until tomorrow, September 17 at 3 o'clock in the afternoon. Session suspended until tomorrow, September 17 at 3 p.m. Sa Representative Toby Tiangco na dahil sa mga nangyayaring ingay ngayon sa panahon na para magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara. Sa isang panayam, sinabi ng mambabatas na hindi lamang ang Speaker ang dapat palitan, kundi maging ang mga Deputy Speakers at mga kontrobersyal na Committee Chairman. Hindi naman sang-ayon si Tiangco na palitan lahat ang mga House Leaders. Pakinggan natin ang naging tugon ni Representative Toby Tiangco sa isang panayam. Of changing. Kasi ang audience dito, hindi na lang kaming mga congressman, di ba? It's not about us congressmen. It's about kung ano yung tingin ng tao doon sa gagawing reforma dahil na nga nagka-problema dito sa issue ng previous budget. So yun ang pinag-uusapan namin, ano kaya mangyayari kung si ganito, ano kaya mangyayari kung si ganyan. Ang conclusion namin tatlo is tulad ng sinabi ko, tulad ng sinabi ko sa previous interviews, sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers palitan, at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong. Hindi naman itinanggi o kinumpirma ni Nabotas Representative Tiangco ang ulat na mag-leave si Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Tiangco para sa kanya hindi maganda tingnan kung mag-leave lamang si Speaker at baka hindi ito tanggapin ng tao. Maugong kasi ang ulat na mag-leave si Speaker dahil sa umano'y pressure. Tikom naman ang bibig ng mga House leaders sa nasabing issue. Tumanggi naman si Tiangco pangalanan ang mga individual na candidates para maging House Speaker. Anya kasi baka maging target ito ng mga issue. Naniniwala si Tiangco na ang pagpapalit ng House leadership ay dahil sa kontrobersiya na dulot ng 2025 national budget. Muli si Representative Toby Tiangco. Ako, again, this is my own humble opinion. Having one vote in this House, I don't think a leave would look good. Because a leave means, kung mag-leave ka ngayon, bumalik ka bukas, yun ang ibig sabihin ng leave, di ba? So, baka naman hindi tanggapin ng tao yan. Samantala, siniguro naman ni Cavite Representative Kiko Barsaga na hindi siya titigil na bumatiko sa gobyerno hanggat nagpapatuloy ang talamak na korupsyon sa gobyerno. Pakinggan natin si Representative Kiko Barsaga. When they declare our democratic right to criticize our government as unconstitutional and illegal. That's what will happen. As long as I have the democratic right to criticize this government, I will continue speaking out against the.
Samantala sa ibang balita naman, dapat pangunahan ng pamahalaan ang paglipat tungo sa paggamit ng renewable energy sources. Ito ang binigyang diin ni Abra Representative J.B. Bernos nang maghain siya ng panukalang batas na naglalayong obligahin ang mga tanggapan ng pamahalaan na gumamit ng on-grid solar energy systems upang mapababa ang gastusin sa kuryente at masiguro ang isang sustainable at makakalikasang paraan ng paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Gate ng kongresista, kung nais talaga magtagumpay sa paglipat sa renewable energy, kailangang ipakita mismo ng pamahalaan na ang renewable energy ay praktikal at mapagkakatiwalaang opsyon. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.